2 buwan ang lumipas. Nagkita kami ulit. Dahil sobrang miss na miss namin ang isa't isa, ay may nangyari ulit sa amin. Sinabi niya sa akin na lilipat sila ng kampo at matatagalan ulit bago kami magkita. Umiyak ako nun, pero sinabi ko sa kanya na kahit saan man siya ma-assign, ay pupuntahan ko pa rin siya. Dahil gusto kong ipakita at iparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Kinabukasan nga ay bumiyahe na sila. Makalipas ang 3 buwan, ay nagkaroon siya ng 2 araw na bakasyon. Nagkita kami at kumain sa isang restaurant. Masaya kami nag-uusap, pero biglang may tumawag sa kanya. Ngunit hindi niya yun sinasagot. Nagduda ako, pero binaliwala ko lang yun. Pagkatapos naming kumain ay namasyal kami. Sobrang saya ko. Sayang-saya talaga ako. Dahil minsan lang naman talaga kami magsama. Ramdam kong masarap pala magmahal kapag kapiling mo ang taong mahal mo. Sa huli, nag-check-in kami sa isang room para sana makapagpahinga. Habang magkayakap at nanonood kami ng palabas sa TV, may biglang kumatok. Unti-unting lumalakas ang katok, hanggang sa biglang bumungad ang isang babae na may kasamang bata. Gulat na gulat ang pagmumukha ko nung time na yon. Sinugod ako ng babae, sinampal, sinabunutan, at sabay sinuntok. Sumigaw siya, "Asawa ko yan! Kabit ka lang!" Doon biglang gumuho ang mundo ko. Hindi ko inakalang may asawa at anak na pala siya. Umiiyak ako. Nasaktan ako. At niloko din ako. Nagpaliwanag siya sa akin. Pero hindi ko na siya pinakinggan. Sapat na ang dahilan na nakita ko ang lahat ng katotohanan na niloloko lang niya ako. Iniwanan ko sila. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. At wala akong masabihan nang biglang nandilim ang paningin ko. Kaya't natumba ako. Pagkagising ko, nakita ko yung mga kaibigan ko na nakangiti at nagtataka ako kung bakit nasa ospital ako. Lumapit ang doktor at nagsabi, "Congratulations, ma'am. Buntis ka." Nabigla ako. Hindi ko alam kung matutuwa ako or maaawa ako sa sarili ko that time. Paano na? Ang ama ng dinadala ko ay merong asawa. Makalipas ang 1 linggo, hindi ko na kinaya na itago, kaya sinabi ko sa kanya. Nagulat siya. Bakit daw tinago ko? At handa naman daw siyang sustentuhan. Pero hindi ko naman kailangan ang sustento ng taong niloko. Sinaktan. Pinauto ako sa mga matatamis na mga salita na akala ko ay totoo. Mas gugustuhin ko pang mabuhay nang walang niloloko kaysa mabuhay na may nilolokong tao. At hanggang doon na lang ang aming pagkikita. Ngayon, 2 taon na ang anak ko. Masaya ako at kinakaya ko ang lahat bilang ina at bilang estudyante. Ngayon ay graduate na ako ng education, cum laude pa. Hindi nasusukat ang kahirapan at sakripisyo ng pagiging magulang. Pero ang mahalaga, tumayo ako sa sarili kong paa. Nagpapasalamat nga pala ako sa writer na si Miss Aiza. God bless sa'yo, ma'am. At more stories na isusulat mo.